Hello mga kababayan, good morning. If you've been scrolling through your social media feeds lately, alam ko nakita ninyo ang mainit na usapan tungkol sa Senate session noong June 3. Ramdam na ramdam ang political drama, and everyone is debating whether the changes were legal or not. So para maging fair and accurate mga kababayan, kailangan muna natin i-acknowledge ang official stance, no? So the Integrated Bar of the Philippines or IBP board along with some law deans released an official statement. Sabi nila mga kababayan, valid and lawful daw ang session using the 1949 Avellino Doctrine. But today mga kababayan, I want to share a very compelling counter-argument from a practicing lawyer within the IBP that really made me think twice. No? So after checking both sides, pabor ako sa legal position supporting Senator Alan Peter Cayetano. So let me break down my personal opinion and why I think this debate is far from over. So pag-usapan muna natin yung mismong IBP statement. So while the Board of Governors signed off on it, pinuna nitong viral legal opinion galing sa Codilla Law na hindi naman daw ito dumaan sa prior consultation sa buong membership ng bar. No? So what's my take here? Importanteng ma-realize natin mga kababayan na hindi iisa ang boses ng lahat ng mga abogado rito. So even though the official leadership declared a stance, individual lawyers and legal scholars are expressing strong dissent. At para sa index ko, may mabigat na punto yung mga kumukontra. No? So bakit nga ba mas kampi ako sa Cayetano argument? The author of this opinion highlighted two major points na nag-make sense talaga sa akin legally mga kababayan. Una, ang problema sa precedent. Ang official side ay umaasa sa lumang Avellino versus Cuenco case, kung saan pinayagan ang 12 senator quorum dahil may membrong nasa labas ng bansa. Pero gaya ng sabi ng lawyer, magkaiba ang sitwasyon. Noong June 3 mga kababayan, walang senador na nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas. One was detained and yung isa naman unknown ang location. So for me, hindi mo pwedeng basta-basta i-apply ang isang 1949 case kung hindi naman pareho ang sitwasyon. Pangalawa, ang 1987 Constitution Rule. So ito yung pinakamalagang rason para sa akin mga kababayan. Ang Avellino case happened under the old 1935 Constitution. Pero ngayon, guided tayo ng 1987 Constitution. And Section 16 explicitly mandates that the Senate must elect its officers by a majority vote of all its members. So imath lang natin yan mga kababayan. Out of 24 seats, you strictly need 13 to make a change. At para sa akin, mas dapat manggibabaw ang literal na nakasulat sa saligang batas ngayon kaysa sa mga lumang exceptions. Kaya kung titingnan natin ang strict text ng ating kasalukuyang konstitusyon mga kababayan, sumasang-ayon ako sa paninindigan ni Senator Cayetano na walang bisa ang naganap na balasahan. So if the 12 senators lacked the structural quorum to reorganize the chamber, then logically mga kababayan, walang legal authority ang kahit anong galaw o botohan noong araw na iyon. So habang wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court para linawin ang sigalot na ito, naniniwala ako na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang lehitimong Senate President at intact pa rin ang mga incumbent committee chairs. At the end of the day, napakagandang legal debate nito para sa ating demokrasya. At isang paalala mga kababayan, huwag tayong basta magpadala sa magagandang salita, kundi tumingin tayo ng diretso sa batas at sa konstitusyon natin. Pero syempre, personal na opinion ko lang yan pagkatapos basahin ang magkabilang panig. Kayo ba? Sinusuportahan nyo ba ang official IBP board statement? O kumbinsido rin kayo sa constitutional critic na ito? Let's talk about it respectfully sa comment section sa ibaba mga kababayan. Stay informed. See ya!